Ang topic na ito ay napakahalaga. Kaya dapat ninyong malaman. Ito yung dudugtungan ko na ito yung snippet. Ito yung part 2. Pero nandito ang sikreto kung paano sila nagiging magnanakaw. Na napakalaking pera talaga. Kinakawawa nila. O paano yan, Jok, no? Pag-usayo mong umilag ngayon. Ikaw, Recto, pag-usayo mo din, umilag. Ang England ay gumawa ng paraan kung paano nahadlangan ang daloy ng pera papunta dito sa bansa natin. Sana. At ang paraan ay sa pamamagitan ng Lux Trust. Ito nga yung Luxe Trust Investment. Yung Luxe naman ang ginawa, kaya nako nila. At sinanang-ayunan naman ni Queen Elizabeth. Kaya nga sa halip mapasa Heritage Trust Fund, ito ay kailangan dumaan muna sa Luxe Trust Investment bago mapasa Heritage Trust Fund. Paano kung hindi na mabahaginan ang Heritage Trust Fund? At nangyari nga ito. Kaya mula sa Luxe Trust Fund, dadalo ito sa 1MDB. Mula naman sa 1MDB, dito magmumula kuno ang pundo ng bayan. Kuno at ipapasok ang pundo sa PBCom. Ngunit may dalawang PBCom. Yan Kung wari papasok dyan. Pero may dalawang PBCom. Yung isa ay Philippine Bank of Commerce na ang may-ari ay yung San Miguel Corporation. At ang isa ay yung Philippine Bank of Communication. At ang may-ari nito ay yung People's Republic of China. Kaya nga, may mga pogo-pogo na dito mantakin mo yung mayor ng Bamban Tarlac, hindi naman pala kundi hindi naman pala tunay na kung paano nangyari yun. Kaya kayo din, mga bumuboto, mga inutil kayo, hindi ninyo pinag-iisipan, basta may pera, sige lang ng sige. Mga ulol kayo na mga butante. Diyan sa mga lokal. Pero yung sa nasyonal, dadayain yan sa pamamagitan ng Comelec. At ang isa pa may-ari ay itong Central Eugene Investment Company Limited. Ito ang Chinese Sovereign Fund na itinatag noong December 26, 2003. Na ang mother company nito ay yung China Investment Corporation. At itong taong 2003, ipinagkaloob ng Committee of 300 ang hulog ng mga third world countries mula sa mga ginto kuno na nakalagat sa UBS. Ngunit ang mga ito ay mga gold edition na mga treasury bond. Ayan, kung gold edition, ito yung napakalaki. Sa isang piraso lang, 1 billion dolyar. Kaya ang nakikinabang dito, ayon sa pangitain na pinakita sa isang kasama, ay Group of 40, 1943. Kasi huli na ito na ikinwan Dito sa na ito, iikot talaga ang kasaysayan Ngayon, magtataka kayo kung bakit ipinagpilitan ng mga Marcos ang Maharlika Investment Fund. Ngunit kalaunan ay naging Maharlika Investment Corporation na. Bakit ganun ang ginawa? Anong dahilan? Saan nila kinopya yung pagka-design nito? Yan ang isa pang ilalahad ko. Ito ay ginaya ng mga Marcos sa paraan ng Chinese Sovereign Wealth Fund.
Meron silang mga board of director, mga board of supervisor. At ang pangunahing shareholder ay yung Central Eugene. At ang may karapatan upang maggawa ng upang isagawa ay yung State Council. Ngunit may karapatan sa Maharlika Investment Fund ay yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya nga pinagpipilitan ni Joknong ito. Ngayon Joknong ngayon. Paano ka ngayon? Huli na kayo. kaya ito nag-resign alam nito na mapapahamak siya pero hahabulin ka. Tarantado ka. Kaya naglalakihan nga ang sahod. Ng mga nandyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ikaw Remulado, mag-ingat ka na rin. Kung ngayon, walang pinag-iba ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa Eugene Investment at ang gobyerno ng Pilipinas ay isang aakto na pansamantalang shareholder pansamantalang shareholder para sa Maharlika Investment Fund. At kung makuha sa Land Bank of the Philippines at saka Development Bank of the Philippines ang kanilang share kuno. Kuno ay magiging Maharlika Investment Corporation na. Kaya ang tunay na inilabas na pondo sa Land Bank of the Philippines at saka sa Development Bank of the Philippines ay isang malaking $64 question. Ganito yan. Senaryo lang lahat ito Noong 2003, ang hulog ng mga third world countries ay na sinanlaan kuno na ginto na ipinasok sa UBS ay yung UBS Singapore. Kaya nga nagpunta si Sara at saka si Gloria. Tahimik si Gloria Nangangatog na ang tuhod niyan Maski na si Sara, nangangatog na lahat ang tuhod niyan. Kaya nga sinasabi ko, yung mga kwan na yan, palabas lang yan, ginugulo lang nila. Yung kwan na yan, kung wari yung cocaine na kwan yan. Mga kwan lang yan palabas lang yan para mapagtakpan lang yung kwan. Kasi matindi na yung mga revelasyon ko Kasi nagtataka sila, paano ko natutunton lahat yan? Mula naman sa UBS Singapore, ay meron nga itong UBS GSR na magkakaroon ng accountability ang Goldman Sachs Investment Corporation. At ang mga hinuhulog ng third world countries ay papasok, dadaan muna dito sa Goldman Sachs, pagkatapos papasok ang hulog sa Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Ang may-ari ng Hong Kong Shanghai Corporation, Hong Kong Shanghai Bank Corporation, ay yung Silicon Valley. Nabili yan ng Silicon Valley. Yang Hong Kong Shanghai. Pero yan, palabas lahat yan. Na kung wari, nabili. At ang mga share ng mga Marcos dito, ngayon, ang pera ay papasok nila sa Philippine Bank of Communication. Kaya nga may dalawa may dalawa na na PBCom. Malilito na kayo saan dyan pumasok. Ganyan ang trabaho nila. Kaya nga sabi ko, yung yung PBCom na PBCom Commerce ay pag-aari ng San Miguel. Itong PBCom Communication, pag-aari ng China. Pero itong PBCom Communication, ito ay isang na lang nito. Yung sinasabi ko na Shell Company.
Oo, nakarehistro, pero hindi hindi gumagana. Diyan nila pinapasok. Kaya, kung shell company, sasabihin, hindi na gumagana eh. Paano kan? Oh, pero yan, tumatanggap sila ng pera dyan. Hindi direktang pupunta yan sa Philippine Bank of Commerce at ipapasa sa San Miguel Corporation para sabihin nila malaki ang kinita nila. Yan. Sinasabi ko mga katarantaduhan na yan. Pagkatapos, maaari sa Pure Foods, maaari sa Magnolia, maaari sa kung ano-anong kwan ng mga pinamili nilang mga corporation. Diyan nila ipapasok yan. Mga pera na yan. Mula naman sa pera mula sa Hong Kong, Shanghai, ay may share ang gobyerno ng Pilipinas. Ipapasok naman ito sa BSP. Dahil dyan, dollar reserve tayo eh. Kaya dyan nila ipapasok. Yang na yan. Yang share ng Pilipinas. At dahil taon-taon naguhulog ang third world countries, ang mga napapunta sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay kailangan madagdagan din. Ay hindi. Ano nangyayari? Pag matatapos na yung taon, ganito ang gagawin nila. Kukunin na nila lahat yung pera na yon, yung mga dollar na yon. Pero kasi dyan nila binabata yung imprenta ng pera natin eh. Oh. Kaya tuloy lang ang kwan. Dapat yan, kung taon-taon naguhulog yung third world countries, taon-taon madadagdagan din yan. Eh hindi. Pagdating ng balansiyan sa isang taon, kukunin na nila yung dollar na yan. Dahil alam nila may darating na naman eh. Katulad ngayon, wala na. Anong gagawin nila? Kaya, kung may ipon niya, malaki na ang pera natin. Eh hindi, ninanakaw eh. Oh, paano yan ngayon? Oh, ikaw Jinggoy. Oh, ikaw mga maharlikang general. Oh, ikaw Marcos. Ikaw Duterte. Kaya yung away-away na yan, kunan yan. Natatakot nga ito si Marcos eh. Naikon ni yung ICC sa kay Duterte. Mapasukin niya ICC, natatakot siya dahil malalantad ang lihim niya eh. Hindi siya ang kumandidato. Oh, alam yan ng buong mundo. Dahil may kwan na ako sa ICC. Kaya alam niya, pag hinuli si Duterte, huhulihin na rin siya. Yan ang kinakatakutan niya. Ang dami niyo madadamay. Putang ina ninyo mga magnanakaw. Parang DSW yan eh. DSWD. Oh. Ganito ang gawa ng mga mayor. Yung kwan na yan, pag natapos ang taon at hindi nagastos yung pondo ng DSWD, kukolektahin na nila. Ganyan din yung mga gobernador, kukolektahin nila yan. Ibubulsa na nila. Oh, dahil alam nila, taon-taon may darating. Kaya nga kung minsan darating ang kalamidad, hindi lahat mabigyan. Paano bibigyan? Hindi na iipon. Pagdating ng isang taon, nagbalansihan, kukunin na nila. Ibubulsa na nila. Oh, hindi ba hineta? Putang ina mo, hineta ka. Tandaan mo yan. Yung mayor ng Maria, tandaan mo yan. Garapalan ang ginagawa mo. Putang ina ka, pati ako pinagluloko mo. Pinahunting mo ako noon, tarantado ka. Ngayon, kaya yung pera natin, hindi kumukuhan eh. 50 pesos lang. Dapat yan eh, napakalaki na ng value ng pera natin at hindi na kailangan ng mga OFW pumunta pa sa ibang lugar eh. Oh. Bakit pumupunta pa? Dahil ninanakaw nga eh. Imbis na madagdagan yung pondo natin na hindi nagagalaw, eh, kinukurakot nga eh.
paano magagawa mo? Oh. Kaya yan lang ang ikinuwang ko na napakahalaga. Kaya lang, biglaan na nga ito para malaman nyo eh. Kaya, nakakaawa ang Pilipinas sa ginagawa nila. Kaya wag ninyong pagpapaniwalaan yung putang ng mga palabas na yan. Bakit kayo dyan magpo-focus? Mag-focus kayo doon sa ninanakaw. Hindi ba, Jinggoy? Palibasa, napakain ka ng amo mo ng nakaw, kaya ikaw din magnanakaw. Putang ina, maski na ikaw, JB, magnanakaw ka rin. Lahat kayo, puro magnanakaw. Ang dami nyo ngayon, makukulong. Tandaan ninyo yan. Dahil yan, palapit na. Kaya hindi ko mabuksa-buksan ito eh. Gusto ko malantad muna lahat ang kawalangyaan ng gobyerno na ito. Anong klaseng gobyerno kayo meron? Dito sa Pilipinas, ayaw kong sumali dyan. Dahil hindi naman ako magnanakaw. Mantakin mo, alukin ako. Ng 7%. Pagkatapos, inaalok ako na doon, bakit ako doon pupunta? Nandito ako, itong bayan ko. Para alipinin. Gaya yung ginawa nyo kay Marcos. Kung wari, sasakay lang kayo ng sasakay kay Marcos. Kaya meron pa, marami pa ako ilalantad ng katarantaduhan ng putang inang diktador na yan. Tandaan ninyo, ikalat na ninyo ito. Maikli lang ito, pero matindi ang kwan nito, mensahe nito. Ngayon, kung blablakin na naman ninyo ito, maraming paraan ng pagpatay ng pusa. Tandaan ninyo yan. Basta subaybayan lang ninyo ako ng subaybayan. Sige na. Yung susunod basta yung sinasabi nilang nuclear plant, katarantaduhan yan. Alam ko lang kung saan nagmula yung mga lumang tubo na yan. Ilalahad ko lahat yan. Hindi ganun kadali ang pag-design yan. Maraming aspect na kukuhanan yan na dapat ilahad lahat yan. Yung pag-design lang niya, napakalaking panahon ang gugugulin. Hindi ganun kadali yan. Kaya pagmamalaki itong mga Marcos na ito na nuclear, ukupal kayo. mga siraulo, palibasa kayo, wala kayong alam. Kung ano lang sinubo sa inyo, yun lang ang alam ninyo. Mga siraulo kayo. Putang ina yung mga Pilipino kayo. Mga gago kayo. Lalo na yung mga vlogger na yan, mga troll, mga mainstream media na yan, mga inutil yan, mga bobo. At kaya yan, mga takot yan. Kung wari interviewin, pagkatapos tatakutin. Putang ina nyo, mga magnanakaw. Sige na, basta yan. Pag-aralan ninyo yung sinabi ko. Natutoo yan. Ayan ang kinakatakutan nila. Mantakin mo, dalawang kanyan, yung 1 MDB, kung wari nandun naman si Enrile, kukulikta, maglalabas lang ng konti, pagkatapos ito marami. Kasi, hindi makapalag ang Amerika dahil malaki ang kanilang obligasyon sa Pilipinas. Maski na China, malaki ang obligasyon nila sa Pilipinas. Kaya yumaman ang China dahil sa pera ng Pilipinas. Yung pera ng mga nakalaan sa mga mahirap, yan ang tinatawag kong Heritage Trust Fund. Hindi nila kayang buksan yan. Paano yan ngayon? Mga puro mga tanga-tanga kayo. Kala nyo, mga kwang kayo. Ang dami ninyong political analyst, mga economic analyst, puntang wala naman kayong mga silbi. Wala kayong naiaambag sa bayan, kundi yung tumanggap ng mga nakaw. Yan ang totoo niyan. Tanginan nyo. Sige, subukan yung blocking nito. Marami akong paraan upang makwan yan. Sinasabi ko na lang sa inyo, maraming paraan ng pagpatay ng pusa.